Tradisyonal ang pagdiriwang natin ng Pasko. Kaya naman ang ating mga handa, yung minsan lang sa isang taon kung ating matikman. Hindi simpleng ihanda, binubudburan pa ng sandamakmak na pagmamahal. Masyado bang malaki ang isang buong lechon sa paparating niyong Noche Buena? Oh, sarap! May kakaibang diskarte dyan ang mga tiga-Guagua, Pampanga. Nagpapalechon sila na sakto lang para hindi rin nabubutas ang kanilang mga bulsa. Ang pamilya ni Michael, hindi raw kailangang buong baboy ang kanilang ililechon. Pwedeng yung liempo lang, yung ulo o kahit na anong parte pa ng baboy. At sa halip na paikot-ikutin pa ito sa uling, sa loob ng ilang oras, iniluluto na lang ito sa horno o pugon. At ang panggatong, mga pinatuyong sanga ng ipil-ipil. Ang tawag nila rito, lechong pugon. Alam natin, hindi kompleto ang pista ng isang Pilipino kung walang lechon. Ang ganda nito, kahit ilang kilo lang ang paluluto mo, may pista ka na. Ganito lang kasimple. Una, itong asin natin, lagay natin sa ating liempo. Tapos nito, lalagay tayo ng paminta. Ready na nga itong iluto sa oven. Makalipas ang 4 na oras, ang lechong pugon, malutong-lutong. Manya-manya, malinamnam, ang pong malutongit ang balat na. Ang pugon ng pamilya ni na Michael, ginagamit daw talaga nila para sa kanilang panaderya. Pero noong 1970s, nagsimula na rin daw itong sadyain ng kanilang mga kapitbahay na nakikisuyo kung pwedeng magpaluto ng baboy. Unti-unti pa lang yan. At natutuklasan nila na pag niluto ang liempo sa aming orno o sa aming pugon, ito ay nagiging lechon. At ang pagkaluto niya ay masarap kasi nagkakaroon siya ng flavor na smoke flavor. Nadala ng mga kahoy na sinusunog. Para sa mga nais magpaluto, kailangan lang dalhin syempre ang baboy kina Michael at ang isa sa kanilang mga suki, ang may-ari ng karinderya na si Susan, na araw-araw nagpapaluto ng liempo. Kasi masarap yung lechon. Gusto ng mga tao, bestseller din namin dito sa aming karinderya. At saka nagpapaorno din kami ng mga tao gusto nila yung lechon na Noche Buena nila. Hindi libre syempre, may bayad, 40 pesos kada kilo. Nagpapaorno po kami ng 3 kilos, araw-araw po yun. Nakakatipid po kami kung lechon yung liampo kesa dun sa buong baboy. Sa Laguna naman, may isang natatanging recipe na bida sa Noche Buena. Ang pamanang sarap na ito nanggaling pa sa misis ng Pilipinong kauna-unahang naging presidente ng United Nations General Assembly, si Carlos P. Romulo, si Virginia Llamas Romulo, at ang tawag dito, Lola Virginia's Chicken Relleno. Kwento ng kanilang apo na si Sandy na imbento raw ng kanyang Lola Virginia. Ang putahing ito, noong komisyoner pa sa Amerika, ang kanyang Lolo Carlos. Ito raw ang inihahain nila sa mga bisita tuwing espesyal na okasyon. Balik niya sa Manila, karoon ng pamilya na yung mga anak nila, and we all live sa isang bahay. Palagi yan sinuserve, especially during Christmas. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagluluto nito, ang deboning o pagtatanggal ng buto ng manok. Kung hindi mo alam yung party ng paggawa, lamang nasisira ang manok. Papalaman natin siya sa nadibon kaninang manok. Hintayin natin siya maluto. Ang Lola Virginia's Chicken Relleno, perfect partneran ng kanilang homemade dip o gravy. Masarap siya, kakaiba, very unique. Magandang i-suggest to para sa Noche Buena and New Year. Pero ito talaga ang nakakuha ng titulo bilang star ng Noche Buena, hamon. Pero meron daw natatangi na kung ituring na mga Kastila, culinary jewel, ang hamon Iberico.
Espesyal ito at sa abroad lang madalas matitikman. Hindi na ngayon, meron na rin ito sa Pilipinas. Mula Nobyembre hanggang Disyembre ngayong taon, mabibili o matitikman ito sa restaurant na ito sa Makati. Dala ito ni Mark Pinoy na lumaki at nagtrabaho bilang maestro cortador o master carver sa isa sa pinakasikat na kumpanya ng hamon Iberico sa Espanya. Kumbaga, hangin lang. And then yung ambient, yun ang nagpapaano sa kanya. Ang hamon Iberico, hindi na kailangan pang lutuin sa haba ng panahon na ito'y nakaimbak at naibabad sa asin para na rin itong niluto. Ang paghiwa nito, kailangang manipis na manipis. Nakakalula nga lang ang presyo, 12,500 pesos kada kilo. Ito yung hamon na nasa pinakamataas na level. Kaya medyo mahal, but sabi nga nila, it's worth the price. Very malambot lang siya. Perfectly yung pagkaka-smoke sa kanya. And then the saltiness is really perfect. Ang pastry chef naman na si Chito, ang specialty tuwing Pasko, baklava. Ibaba ang mga kilay. Dessert ito na gawa sa filo pastry o yung manipis na crust na nilagyan ng dinurog na mani at honey. Turkish delicacy ito na noong unang panahon daw, inihahanda lang para sa mga alta sosyedad. It's very light, no? Easy to carry, fairly small lang, and it's ready to eat. When you receive it, you open it, naka-baking cups na yung mga pieces, pwede na siyang i-share. Sa paggawa nito, kailangan ng 8 layers ng filo pastry crust na binudburan ng chopped nuts at pinatungan pa ng dagdag na layers ng crust. Ibinake sa loob ng 40 minutes. At para lalo pang tumamis, binuhusan pa ito ng honey. Tita ng wife ko, she came here, she visited once. She found out nga na meron kaming bake shop. She suggested na baklava, gumawa kami ng baklava. So after that, I did some research sa internet. Hello po! Hi! May early Christmas gift po si Santa Claus for you. Baklava. Alam mo, parang kumain ng cookies na pag nasa bibig mo na siya, hindi siya basta-basta natutulog. Talagang nanamnamin mo, wow, panalo ka. Kaya, mga kapuso, have a merry and yummy Christmas! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.